Samantalang po ay nagsisiuwian na ang ilan sa ating mga kababayan sa mga probinsya para sa paparating na Semana Santa. Kaya naman ang mga bus company humihiling na ng special travel permit para maging karagdagang sasakyan ng mga pasaherong pupunta sa mga lalawigan. Pero ang tanong, ligtas naman kaya ang mga pampublikong sasakyan na iyan? Makakapanayam natin si Sonia Untalan del Mundo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Good morning po, ma'am. Good morning, ma'am. Okay po. Kanina, tatanong ko lang ko, I'll just get this out of the way. Kanina kasi nag-report yung aming kapusong si Steve Daidisan. Tapos meron daw nagbibigay doon ng mga promo rates. Kumbaga, sabi doon 1,380 yung pamasahe, pero ang sinisingil na lang nila 1,300. Pwede po ba yun? Hindi ba undercharging yun, That is undercharging kasi meron hong fare matrix na inapprove ang LTFRB. And kung ikukonsintihin natin yan, magiging unfair competition naman for the rest of the bus operators. Kasi syempre yung pasahero, mas gusto nila yun dahil mas makakamura sila. Yun nga hindi sila, wala ho talaga magrereklamo dyan kasi nagbebenepisyohan yung mga pasahero. Pero yung mga operators, nakakapantay din nila na nag-ooperate sa the same route. Dapat pareho lang yung charge nila. So, bawal po yun, yung mga promo rates na ganyan? Bawal ho yun. Okay, pag-usapan naman natin ngayon itong special permit to travel. Ano pong ibig sabihin nito? Binigyan ninyo yung mga out of line? Hindi. Yung may mga franchises na city operators. Hindi ito yung Colorum, ha? Hindi yung operate. Pagka sinabi kasing Colorum, wala silang prangkisa. Hindi sila legal. Itong mga binibigyan namin special permits, may mga prangkisa to. Kaya lang may operation sila either sa city or sa provincial operations. Pero gusto nila magsilbi dun sa mas maraming papauwi at natansya nila na maraming pasahero doon at kukulangin ang serbisyo. So, para to get them out of their authorized line, bibigyan namin sila ng special permit to travel on the other route na tingin nila ay kailangan sila. So, halimbawa, ang ruta mo talaga Metro Manila lang, pwede kang, kapag binigyan ka ng special permit to travel, pwede ka na mag-travel to, let's say, Bicol, Laguna, ganyan. Yes. May specific route kung saan sila ta-travel dun sa special permit nila so that counted sila kung ilan sila yung pumupunta doon. So, ilan po yung binigyan natin ng special permit to travel? As of yesterday, 296 units ang authorized na na-approvean yung petition nila for special permits. Paano mo malalaman na talagang nabigyan ng special permit to travel itong... Meron sila nung kinukuhang guidelines na... May nakapaskil ba dito sa buwas? Meron. Dapat nandoon yung special, yung fair guidelines nila na binibigay ng LTFRB. At sa tingin nyo po, magiging sapat na po ito, yung binigyan nyo na mahigit 200 na special permit, magiging sapat na ito para ma-accommodate lahat ng mga babiyahe papunta sa probinsya? Well, as of now, yun pa lang ang nabibigyan. Pero kasi may mga ongoing processing pa ng papers na applications filed on time. That was, ang deadline namin was March 23. And effective pa naman yung special permit by April 1 to April 9. So, pwede pa mag-apply? Hindi na. Hindi na pwede mag-apply. Kasi may deadline na kami ng 23. Pero posibleng may madagdagan pa? Yes, ma'am. Kasi pinaproseso pa yung iba. At hindi pa naman din inilalabas lahat yung special permits kasi sa last day na ng before April 1, ibibigay yung special Aside from permits. Undas at saka Christmas, itong Semana Santa, yung talagang dagsayong mga pasahero at umuwi sa kanilang mga probinsya, gaano po ba karami yung inaasahan natin na babiyahe, land trip po palabas? Wala ko kaming statistics tungkol doon, pero ang mga bus operators kasi, they know where at kung gaano kadami ang kakailanganin dun sa ruta na yun. That's why they apply with us. And usually, yung mga ruta na talagang heavy with passengers, ano po ito? Marami kasing north, south, tapos Bicol. Yan po. North, South, and Bicol. Ma'am, kahapon din po, dun sa Araneta Bus Terminal, nagbigay din sila ng paalala na iwasan daw sana ng mga pasahero yung mga Colorum buses. Kasi dito, hindi mo sigurado yung kaligtasan mo dahil hindi ito insured, hindi mo alam kung na-check ng maayos. But is there a way of knowing kung ano yung Colorum at ano yung hindi Colorum? Kasi ang Colorum, first of all, malanotice nyo yun kasi yung plate nila hindi yellow. Ibig sabihin, yung mga yellow-plated buses na ino-operate sa mga ruta ng pang-probinsya at maski na pang-city, ay talagang dapat yellow siya. Kasi so, hanapin mo yung yellow na plate? Yellow plate. Okay. Pag hindi to yellow plate, wag yun sasakyan kasi Colorum yun definitely. Kasi wala naman ng excuse para hindi sila magkaroon ng yellow plate na binibigay ng LTO.
upon confirmation ng LTFRB. Okay. Sinabi niyo po na may binigyan kayo ng special permit. Yes. Some of these buses hindi naman talaga bumabiyahe sa probinsya, sa ruta nila kasi may sarili silang ruta. Posibleng citywide lang sila. Yes, Gaano tayo nakakasiguro na safe itong mga bus na to at talagang kaya ng mga driver yung long drive to the provinces? Kasi these are yung pagiging yung upkeeping, yung maintenance ng sasakyan is really a primary obligation of the operators, no matter whether it doesn't matter whether it's for city or provincial operation. And when they apply with us, it's presumed that they have observed this all safety measures na tinignan na nila, chinek na nila yung sasakyan kung okay na, at saka yung knowledge ng driver dun sa route na yon. Kasi iba po yung pagdadrive sa loob ng syudad at iba yung pagdadrive papunta sa lalawigan. Mas Opo. mahaba-haba yung biyahe dun eh. Yes, ma'am. Kaya nga ho, yung extraordinary diligence required of an employer of a bus operating service na pampubliko ang sasakyan, ando doon po yun. Nananatili ho yun doon at nasa burden po nila yun. So we presume unless magkaroon ng on-the-spot checking na itong mga to ay regularly maintained and well-maintained. Pero ini-inspeksyon nyo naman po yung mga bus na lalabas. Well, kasi ang SOP, ang standard operating procedure is every year when you register with renew your registration, they undergo inspection. And definitely every day they are expected to be maintained and checked, 'di ba? Kaya lang sometimes may mga during these holidays, talagang meron kaming random checking yan. And this is in coordination with the LTO, MMDA, and other police agencies for the purpose. So may random checking? Meron Lalo po. na sa mga bus terminals, Yes, ganyan. ma'am. And LTO is also, I think, taking charge of the random checking on drug testing of Drug drivers. testing, oo. May iba pa po bang measures na isinasagawa ngayon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para hindi magkaroon ng aberya? Alam niyo, ma'am, ang dami pong na-aksidente ngayon sa bus na involved siya sa iba-ibang mga aksidente. Opo. Tulungan po ang lahat ng ahensya ng gobyerno under the Department of Transportation and Communications and Tollways din ho are ready with their whatever they have for the purpose. And yung PNP natin, meron naman K9 to provide for the inspection of buses, and LTFRB, we have our inspection team who inspects terminals kung sanitary ba yung kanilang mga facilities for So, the ang purpose. LTFRB nag-check ng mga terminals, ang PNP chine-check yung security, Yes. ang LTO nagra-random checking ng Yes. ng maintenance ng mga buses, nagda-drug testing ng Yes, mga ma'am. ang mga drivers. At kanina, ni-report ni Rafi Tima, meron pang seminars for first aid. Opo. 'Di ba? So, pero kulang pa rin siguro ito. Dapat din po siguro mga kapuso, tayo rin vigilant. Oho, Yung dapat mga po- pasahero mismo. Yes, ma'am. Dapat tutulungan po ito kasi hindi naman ho ganun kadami yung mga taong gobyerno na gumagawa ho ng kani-kanyang mga tungkulin para ma-safeguard at maging affordable, safe yung ating mga pasahero sa lakbay nila. Meron po bang numero or hotline na pwedeng tawagan ng mga pasahero just in case may complaint sila doon sa mga bus na kanilang sinasakyan na palagay nila hindi ito ligtas? Yes, ma'am. Meron ho tayong text numbers. May cellphone po tayo, 0921-448-7777. At meron din ho tayong landline na 426-2515. Ma'am, ulitin po natin kung saan sila pwede mag-text. Yung text number ho is 0921-448-7777. And Okay. yung landline is 426-2515. Text nyo lang po yung plate number ng sasakyan na kinocomplain ninyo. And meron hong tatanggap niyan sa office, tatawagan po kayo for more details. Tapos kung sakali gusto nilang magreklamo na nananaga sa ticket, yung mga, alam mo yung mga ganyang klase, or lasing yung driver, dyan din po, sa Dyan number din na po, yan. dyan din po. Makakaasa ho kayo may sasagot sa inyo at bibigyan ho kayo ng corresponding response. Ayan po mga kapuso, bago po kayo bumiyahe, ilista nyo po ito, i-save ninyo dun sa inyong mga cellphone, 0921-448-7777 o kaya 426-2515. Yan po ang hotline ng LTFRB na pwede kayong magreklamo. Para na rin ito sa sa kaligtasan ng mga kasama nating iba pang mga pasahero. Para ho yan sa lahat. Para sa lahat. Alright, maraming salamat, Sonia Untalan del Mundo ng LTFRB. Salamat. Salamat po. Thank you.